Nagtataka rin ba kayo kung bakit sinasabi ng iba na ang buwan ay isang malaking keso? Ano ang dahilan kung bakit nila ito nasabi? Mga mangyayari kung ang buwan ay isang malaking keso. Yan ang ating aalamin. Bago tayo magpatuloy ay mabilisang pasalamat muna tayo sa 40 Bytes, ang developer team natin sa Mr. Pantas Learning App. Kung hindi ka pa nakapag-download ay punta na sa Google Play Store. Kung mahilig ka sa mga fun quizzes ay para sa iyo ito. Marami itong daily at weekly quiz na may katumbas na kaunting real cash na pwede mong i-withdraw sa GCash o sa Maya. Natuto ka na, kumita ka pa, at higit sa lahat, nakatulong ka pa sa 2 charity na sinusuportahan natin. Limited users lang ang pwede sa app na ito, kaya download na habang available pa. Mabalik tayo. Noong 1902 ay nagkaroon ng survey sa mga bata noon kung saan ba gawa ang buwan. Nakakagulat ang sagot ng mga ito dahil marami sa kanila ang naniniwala na ang buwan daw ay isang malaking keso. Nang tanungin ang mga magulang at mga guro ng mga batang ito ay itinanggi nilang tinuro nila sa mga bata na gawa sa keso ang ating buwan. At hindi pa nagtatapos dito, may mas malala pa dahil ang iba ay naniniwalang gawa sa green cheese ang ating buwan. Hindi ko ma-imagine kung ipinanganak tayo ng mga panahong iyon. Marahil malulungkot tayo kapag nalaman natin ang katotohanan na hindi gawa sa keso ang ating buwan. Ayon sa pag-aaral, nagsimula ang ideyang ito sa isang ekspresyon noong 16th century at naging sikat na ideya na ang buwan ay isang keso. Ito si François Rabelais, isang kilalang French writer na itala sa isa sa kanyang mga libro ang katagang The Moon is Made of Green Cheese. Kaya naman naging sikat itong ideya na ito na kumalat sa karamihan hanggang sa na-misinterpret na ng ibang tao noong mga panahong iyon. Pero kung babasahin natin ang buong sinabi niya ay malinaw na hindi niya ipinahahayag ang literal na kahulugan ng kanyang salita. May mga sumunod pang mga sikat na writers ang nagpaliwanag na hindi literal na keso ang buwan sa libro ni Rabelais. Nangangahulugan lang na noon pa man ay laganap na ang fake news dahil lang sa mahinang pag-intindi ng ibang tao. Bago pa ito ay kalat na rin ang balita na ang Earth ay hindi bilog kung hindi flat. Pero na-realize ko, masarap din sigurong isipin na ang buwan ay isang malaking keso. Pero ang katotohanan, isa lang itong teorya. Ang buwan ay gawa sa oxygen, silicon, iron, calcium at magnesium. Kung nagtataka ka kung bakit may oxygen, tama po yan. May oxygen talaga sa ating buwan. Pero hindi ito gaya ng oxygen na nasa Earth, na nasa hangin at nalalanghap natin. Ang mga oxygen sa buwan ay natrap sa mga minerals nito o nakakulong sa surface mismo ng buwan. Pero paano nga kung gawa sa keso ang ating buwan? Ano ang posibleng mangyari? Una sa lahat, kung gagawin nating magsing bigat ang tunay na buwan kumpara sa kesong buwan, ay dapat mas malaki ito. Dahil less dense ang keso kumpara sa totoong buwan. Sa ganitong laki ng keso, ay gagana pa rin ang kanyang gravity. Magkakaroon din ito ng sariling mantle at higit sa lahat, ay magkakaroon ito ng core dahil bibigat ang pressure sa gitna nito. Ang pressure nito ay tutunawin ng parte sa ilalim na siyang dahilan kung bakit maghihiwalay ang tubig at protina o caseins ng keso. Sa patuloy na pressure ay tuloy-tuloy din naiilalim ang mga caseins at patuloy na iibabaw naman ang mga tubig. Magpapatuloy itong magbigay ng pressure kaya naman iinit ng husto ang core nito. Dahilan kung bakit hindi titigas na parang yelo ang mga humihiwalay na tubig. Ang nakakagulat dito ay itong parte na ito, kung saan ang mga caseins ay mapoproseso ng husto at makakagawa ng molecules ng carbon, nitrogen at hydrogen. Kapag nagpatuloy ito, ay lalabas sa buwan ang nitrogen at ethane na siya namang makakabuo ng atmosphere ng buwan. Dahil sa daming keso ay kakapal ang atmosphere nito at sasapat ito para maprotektahan ang surface ng buwan at kalaunay magiging gaya na ito sa ating planeta. Ang mga naprosesong tubig ay makakalikha ng karagatan at ang mga natitirang keso naman ay siyang kalupaan. Pero ang tanong, tatagal ba ito? Sa kasamaang palad ay may katapusan ito. Wala talagang forever. Bukod sa patuloy ang proseso niya sa loob,
ay patuloy din siyang nasisinaga ng araw. Unti-unti itong mababawasan, liliit at kinalaunay mauubos. Hindi rin natin maaaring isang tabi ang mga debate kung papaano ba nabuo ang buwan. Isa sa mga sikat na teorya ang tinatawag na Big Wack. Sinasabi sa teoryang ito na sumalpok daw sa Earth ang isang napakalaking bagay noong 4.6 billion years na ang nakakalipas. Ang mga debris nito ang nagpaikot-ikot sa orbit ng Earth at kinalaunay nagsama-sama sa iisang lugar at nabuo bilang buwan. Malakas din ang nabuong gravity ng buwan. Sa katunayan ay nagkaroon ito ng mga active volcanoes noong mga panahong iyon. Ang mga dark area na ito ng buwan ay tinatawag na Maria, isang salitang Latin na ang ibig sabihin ay karagatan. Kung may kilala kang mayroong Maria sa pangalan ay isend mo na sa kanya ang videong ito. Ang mga maiitim na bahagi ng buwan ay dating naging karagatan ng lava mula sa pagputok ng mga bulkan dito. Lumipas ang mahabang panahon, lumamig at ang mga ito ay natuyo gaya ng nakikita nyo. Ayon sa mga astronaut na nakapunta na sa buwan, ay maihahambing nila ang amoy dito na tila ba gunpowder o pulbura. Nakapag-uwi sila ng mga sample ng moon dust at pinag-aralan ito. Nakakagulat ang naging resulta. Malalaman natin yan pagkatapos ng ating shoutout. Salamat kay Imac1999. Tunay na suporta sa ating merch. Saktong-sakto sa kanya ang Mr. Pantas hoodie natin. Lalo ngayon, malamig na at maulan pa. May limited 20% discount tayo ngayon. Gamitin lang ang code na Mr. Pantas. Walang space at walang tuldok. Visit nyo na ang Shopee natin at magkaroon ng chance ma-feature sa ating mga videos. Mabalik tayo. Nang matapos pag-aralan ng mga siyentipiko ang moon dust na dala ng mga astronaut, ay napatunayan nilang hindi ito amoy pulbura. Para lang itong normal na buhangin na binibenta sa hardware. Pero saan nga ba nanggaling ang naaamoy nilang pulbura? Napag-alaman na amoy pulbura sa buwan dahil wala itong atmosphere na nagpoprotekta dito. Ibig sabihin, ang buong enerhiya ng araw ay halos lutuin ng surface ng buwan. Nagre-react ito kaya nangangamoy pulbura. Ang ating buwan din ang pinaniniwalaang sanhi kung bakit nagkakaroon ng kabaliwan ng mga tao. Pinaniniwalaan noon na kapag bilog ang buwan ay maraming tao ang nakakagawa ng hindi maganda. Kaya naman nabuo ang salitang lunatic na mula sa salitang luna na ang ibig sabihin ay buwan. Nagkaroon ng maraming pag-aaral tungkol sa pagiging lunatic ng mga tao kapag bilog ang buwan. Pero lumabas na wala itong koneksyon sa pag-iisip ng mga tao. Sa mga susunod na siglo ay hindi na natin masisilayan ang buwan ng sobrang laki dahil napatunayan sa mga pag-aaral na lumalayo ang buwan sa Earth ng halos 1.5 inches kada taon. Inaasahang sa susunod na 10 taon ay lalayo ito ng 15 inches. Nangangahulugan lang na hindi laging nandyan ang buwan para sa atin. Sa madaling sabi, may katapusan ng mundo. Pero ang pinaka-importante ay na-enjoy mo ang oras mo sa pamilya mo. Magpasalamat sa Poong May Kapal dahil nabigyan tayo ng tsansang mabuhay. Yun lamang po para sa videong ito. Muli, ako si Mr. Pantas at sa channel na ito, libre ang matuto.